Pokrovsk ay posibleng mapasakamay ng Russia ngayong tag-init. Akala ni Vladimir Putin ay nasiguro na niya ito nang magtalaga siya ng 100 at 11,000 sundalo sa rehiyon. Kapag kontrolado na ang Pokrovsk, susunod na ang natitirang bahagi ng Donetsk ayon kay Putin. Pagkatapos ay mas marami pang bahagi ng Ukraine. Ngunit hindi iyon ang nangyari. Nabigo ang summer offensive ng Russia sa Pokrovsk dahil nakabuo ang Ukraine ng mahusay na counter-attacking strategy upang mabawi ang mas maraming teritoryo kaysa sa nakuha ng Russia. Ginawang patibong ng Ukraine para sa Russia ang Pokrovsk. Kahit di patiyak ang kapalaran ng mahalagang lungsod na ito. Noong Setyembre 7 nag-post sa Facebook si Oleksandr Syrsky, Commander-in-Chief ng Sandatahang Lakas ng Ukraine, para ibahagi ang isang estadistika tungkol sa mga hindi nagawa ng Russia sa Pokrovsk. Kahit maraming tropa ang ipinadala ng Russia, mas nananalo pa rin ang Ukraine sa rehiyon. Sa kabila ng matinding pag-atake ng Russia, nananatiling isa sa pinaka-challenging ang Pokrovsk front. Sa nakaraang linggo, mga 350 na pag-atake ng kalaban ang napigilan ng ating mga unit. Dito nakatuon ang pagsisikap ng mga Ruso at dito nila binuo ang pinakamalaking grupong umaatake na sinusubukang butasin ang depensa natin. Nag-ulat si Syrsky sa mga hakbang ng Ruso sa Pokrovsk nitong mga linggo. Mas maliit ang karamihan sa pag-atake ng kalaban kaysa sa mga ginawa ng Russia noong simula ng digmaan. Noong Hulyo, iniulat ng politiko na binago ng Russia ang kanilang taktika mula sa pag-atake sa depensa ng Ukraine. Dati, tila walang katapusang daloy ng mga sundalo at mekanisadong unit ang ginagamit ng Russia na lumilikha ng nakakapagod na gilingan ng tao para pahinain ang depensa ng Ukraine. Ngayon, mas maliliit na unit na ang ginagamit ng Russia. Ang mga sumasalakay at mga saboteur ay sinusubukang kunin ang teritoryo ng halos hindi napapansin, na nagdudulot ng mga bagong problema para sa Ukraine. Sa Pokrovsk, tinugunan ng Ukraine ang mas maliliit na unit. Inayos nilang muli ang mga fortification sa paligid ng Pokrovsk na dating ginawa laban sa malalaking pag-atake ng Russia upang matiyak na ang mga mas maliliit na unit na madalas suportado ng mga drone ay hindi gaanong magiging banta. Epektibo ang bagong depensa, kasabay ng estratehiya ng Ukraine na tatalakayin pa sa video. Patuloy na matapang ang mga sundalong Ukrainian sa pagdepensa. Winawasak ang kalaban at kanilang kagamitan at gumagawa ng epektibong pagsalakay. Kahit nawalan ng 5 KR-2 sa harapan ng Pokrovsk noong Agosto, nabawi ng depensa ang 26 km² ng lupain ng Ukraine. Iniulat ito ni Syrsky noong Setyembre 7. Ibig sabihin, nabigo ang malaking opensiba ni Putin ngayong tag-init dahil nananatili pa rin ang Pokrovsk sa kabila ng inaasahan ng Russia na makuha ito. Nabigo ito dahil mas marami pang 5 beses ang lupang nawala sa Russia kaysa sa kanilang nasakop habang tinatangkang kunin ang lungsod. Sa bawat tagumpay ng Russia, may kontra-atake ang Ukraine sa mga lugar na akala ng Russia ay ligtas na. Bago pa ang tag-init, bumagsak na ang opensiba sa Pokrovsk. Ibig sabihin, nagtatagumpay ang Ukraine kahit mas maraming sundalo ang ipinapadala ng Russia sa rehiyon. Hindi ito dapat mangyari. At ang nagawa ng Ukraine na makamit ang katulad na tagumpay sa rehiyon ay talagang hindi inaasahan. Bukod sa Pokrovsk, ayon sa Kiev Independent, sinabi ni Syrsky na nagtagumpay din ang Ukraine laban sa pag-usad ng Russia sa Dobropilya. Mas kaunti ang alam natin tungkol sa rehiyong iyon kaysa sa Pokrovsk. Hindi nagbigay ng tiyak na bilang si Syrsky. Sa halip ay sinabi lang niya na higit pang nabawi ng Ukraine ang mga tagumpay na nakuha ng Russia sa rehiyon. Ayon sa Kiev Independent, nagawa ng Russia na makapagsagawa ng dramatikong, bagaman panandalian lang, na pag-usad sa Dobropilya noong Agosto. Marahil dahil sinamantala nila ang pagtutok ng Ukraine sa pagbawi ng teritoryo malapit sa Pokrovsk. Ginamit ng Russia ang mga taktika ng paglusot sa pag-atake. Pero tapos na ito. Kung tama si Syrsky, nabawi na ng Ukraine ang mga teritoryong nakuha ng Russia sa Dobropilya noong Agosto. At higit pa roon, iyon ang tunay na balita dito. Sa digmaan sa Ukraine, nakatutok ang pansin sa Russia na unti-unting pinahihirapan ang Ukraine at kumukuha ng mga teritoryo. May mga kontra-atake na dati. Matindi ang itinulak ng Ukraine pabalik sa mga puwersa ng Russia noong mga unang araw ng pananakop ni Putin, na siyang nagtakda ng linya ng labanan. Doon nagsimula ang digmaan na nakikita natin ngayon. Noong 2023, nagsagawa rin ang Ukraine ng isang malakihang kontra-opensiba.
Ngunit sa kasamaang palad ay hindi nito nakuha ang inaasahang dami ng teritoryo na inaasam ng Ukraine. Paminsan-minsan nakakabawi ng teritoryo ang Ukraine, pero mas madalas Russia ang umaangkin ng lupa. Ang nangyari sa Pokrovsk kasama ang Dobropilya ay kumakatawan sa isang malaking pagbabago ng sitwasyon. Tinapatan ng Ukraine ang opensiba ng Russia ngayong tag-init at ginawang patibong ng kamatayan para sa Russia ang Pokrovsk at mga karatig rehiyon. Sa katunayan, masasabi mong ganoon ang nangyari sa buong opensiba ni Putin ngayong tag-init. Bukod sa 111,000 sundalo sa Pokrovsk bago matapos ang tagsibol, nagpadala rin si Putin ng 50,000 tropa sa Sumy. May mga plano si Putin para sa parehong rehiyon. Dapat sana ay bumagsak ang Pokrovsk. Malamang na hindi ang Sumy. At alam iyon ni Putin. Naniniwala siyang kaya ng mga sundalo niyang makuha ang maraming teritoryo sa oblast para makabuo ng buffer zone sa Ukraine. Ang buffer na iyon ang pipigil sa Ukraine sa contra-invasion sa Kursk at magpoprotekta sa hangganan ng Russia. Kasama ang kahihiyan ni Putin sa pananakop sa Russia, gaya ng nangyari noong Agosto 2024. Sa halip, malawakang kamatayan ang naranasan ng Russia. Ayon sa Ukrinform, nabigo ang opensiba ng Russia ngayong tag-init at mahigit 271,000 sundalo na ang nawala sa panig ng Russia. Mali ang matematika. 110,000 plus 50,000 sundalo ay 170,000 na nagpapakita ng mahalagang bagay. Dinagdag ni Putin ang mga sundalo para sa tag-init na opensiba sa mga tropa niya sa Pokrovsk at Sumy. Patuloy din ang labanan sa ibang bahagi ng Ukraine. Kaya may mga sundalong nawawala ang Russia maliban sa dalawang mahalagang lugar na ito. Ibinunyag ito ng pangkalahatang tanggapan ng sandatahang lakas ng Ukraine sa Facebook para pabulaanan ang pahayag ni Valery Gerasimov, hepe ng sandatahang lakas ng Russia. Igiinit ng leader ng Russia na matagumpay ang opensiba nila ngayong tag-init dahil nakalikha umano sila ng mga security zone sa Ukraine. Malinaw na hindi iyon totoo, ayon sa Ukraine. Sa kabila ng mga pahayag ni Gerasimov, hindi pa nakakamit ng mga puwersang Ruso ang ganap na kontrol sa alinmang pangunahing lungsod. Mula umpisa ng taon, halos 210,000 sundalong Russian ang napatay at nasugatan sa mga labanan sa Kharkiv, Luhansk at Donetsk. Kasama na rito ang 2,100 at 74 na armored fighting vehicles, 1,200 at isang tangke, 7,300 at 3 artillery systems at 150 multiple launch rocket systems na nawasak o nasira. Hindi sapat sabihin na malaki ang mga pagkaluging ito. Malalaki talaga ang mga ito. At kitang-kita kung gaano kabilis nawawala ang maraming sundalo sa Russia ayon sa iba't ibang ulat. Kung kukunin natin ang bilang ng General Staff at konserbatibong sabihin na nagsimula ang summer offensive ng Russia sa simula ng Marso. Katumbas ito ng pagkawala ng 52,000 sundalong Ruso kada buwan sa bigong pagsakop sa Pokrovsk at pagtatangkang gumawa ng buffer sa Sumy. Nagbibigay naman ng bahagyang ibang bilang ang Gwara Media mula Kharkiv. Ayon sa The Economist, nawalan ang Russia ng 31,000 sundalo noong Mayo at Hunyo, mga namatay lang at hindi kasama ang nasugatan. Ayon sa parehong outlet, iniulat ng Ministry of Defense ng Ukraine na 28,700 sundalong Ruso ang namatay o nasugatan noong Agosto, na nagpapakita na karamihan ng pagkawala ng Russia ay sa 3 buwan bago nito. Sabi ng Gwara Media, 124 na sundalo ang nawawala sa Russia kada kilometro kwadrado na nakuha nila noong Agosto. Pinagsama sa sinabi ni Syrskyi na 5 beses na mas maraming teritoryo ang nabawi ng Ukraine sa Pokrovsk kaysa nakuha ng Russia, masasabi mong nasayang ang pagkamatay ng mga sundalo. Hirap ang Russia na buhayin ang mga tao habang iniuutos ni Putin ang dagdag na pag-atake sa Pokrovsk. Hindi rin naging mabait ang 2,025 sa Russia. Ayon sa General Staff sa Facebook post nito, sobra ang pagpapalaki ng mga mananakop sa bilang ng mga nasakop nilang teritoryo at pamayanan. Ayon sa General Staff ng Ukraine, ang tanging 100% na napatunayang resulta na nakamit ng Russia mula noong simula ng 2025 ay ang sarili nitong mga pagkalugi. Mahigit 271,000 sundalo ang napatay at nasugatan. Ang paggawad ng paranangal sa 120,000 Russian sundalo ay lalong nagpapakita ng laki ng kanilang pagkalugi. Malinaw ang mensahe dito. Sinusubukan ng Russia na baluktutin ang kwento tungkol sa opensiba ngayong tag-init na hindi naman pumapasa sa masusing pagsusuri.
Hindi ito ang inaasahan ni Putin. Ayon sa Atlantic Council, nabigo ang Russia ngayong tag-init ayon sa artikulo noong Setyembre 2. Ipinapakita nito na ang opensiba ni Putin ngayong tag-init ay hindi lang para sa estratehikong teritoryo ng Russia. Dapat magpadala ng mensahe sa Ukraine at mga kaalyado nitong kanluranin ang opensiba. Layunin ni Putin na gamitin ang pagsakop sa Pokrovsk at buffer zone sa Sumy para ipakita na di maiiwasan ang tagumpay ng Russia. Sabi ni Putin, sinabi niyang kukunin ng Russia ang mga rehiyong ito at nakuha na nila. Ngayon, kailangan niyong ibigay sa Russia ang gusto nito sa isang kasunduang kapayapaan. Kung hindi ay kunin namin ang natitirang bahagi ng Ukraine. Sinabi pa nga ni Putin ng isang katulad nito noong Marso, ayon sa konseho, habang kinukwento nila ang sinabi niya na sa kahit anong paraan, labis na nagkamali si Putin. Hindi nagawang makamit ng hukbong Ruso ang anumang tagumpay sa harapan o masakop man lang ang kahit isang malaking lungsod. Sa kabuuan, ang pag-usad ng mga Ruso sa loob ng 3 buwang tag-init ay tinatayang umabot lamang sa 0.3% ng teritoryo ng Ukraine. Ayon sa Atlantic Council noong unang bahagi ng Setyembre, nananatiling hawak ng mga Ukrainian ang mga estratehikong layunin gaya ng Pokrovsk sa silangang Ukraine. Ipinapakita rin ito ang napakalaking kabayaran na binayaran ng Russia sa dugo ng kanilang mga sundalo para lamang sa napakaliit na tagumpay na kanilang nakamit nitong tag-init. Isa pa itong patunay na ang mga pagtatangka ni Putin na ipakita ang Russia bilang isang hindi mapipigilang, makapangyarihang puwersang militar ay mas mito kaysa katotohanan. Nagbago ang pananaw ng ibang bansa dahil sa kabiguan ng Russia nitong tag-init. Ayon sa Atlantic Council, dapat dagdagan ng kanluran. Lalo na United States ang suporta dahil hindi tiyak ang tagumpay ng Russia. Nagkakamali rin ito. Pinatunayan ito ng Ukraine nang mabawi nila ang 5 ulit na mas malaking teritoryo sa Pokrovsk kaysa sa nakuha ng Russia noong Agosto, habang ginagawang isang napakalaking patibong ng kamatayan ang buong rehiyon para sa mga puwersa ng Russia. May tanong tayong di pa nasasagot. Paano naging malaking tagumpay para sa mga tagapagtanggol ng Ukraine ang opensiba ng Russia ngayong tag-init? Nabanggit na natin ang ilang paraan nila. Lalo na ang mabilis na pagbabago ng fortifikasyon sa Pokrovsk para makakontra-atake, pagbabago ng taktika ng Russia sa paggamit ng mas maliit na unit. Ang tunay na pagbabago ay nagsimula ng piliin ng Ukraine na hindi lang mag-focus sa depensa. Oo, ang pagpapanatiling ligtas ng Pokrovsk ay mahalaga noon at mananatiling mahalaga. Gayunpaman, kung hindi ginagamit ng Russia ang parehong malalaking mekanisadong pag-atake na ginawa nila noon, nagkakaroon ng mga oportunidad ang Ukraine. Mas mahina ang maliliit na unit laban sa mga kontra-atake kumpara sa mas malalaking puwersa. Dahil hindi sila kayang maghukay at magtayo ng depensa sa isang teritoryo tulad ng kaya ng mas malalaking grupo. Kaya umatake ang Ukraine at nagsagawa ng sunod-sunod na kontra-atake. Ayon sa Kiev Independent, ang balita ng tagumpay ng Ukraine nitong Agosto ay nagpapakita ng mas madalas na kontra-atake ng Ukraine matapos halos 2 taon sa estratehikong depensa sa silangang frontline. Malaking bahagi ng estratehiya ang mga puwersang pandigma ng Ukraine na opisyal na nilikha Agosto 18, ngunit posibleng gumagana na bago pa iyon. Nasa pangalan pa lang, mga puwersang pandigma. Sila ang unit na umaatake, hindi naghihintay ng kilos ng Russia. Nakita na natin ang kakayahan ng mga puwersang pandigma mula Agosto 18. Noong Agosto 20 iniulat ng Radio Free Europe na napigilan ng mga unit ng Ukraine ang isang unit ng kalabang halos makalusot sa depensa, hilagan ng Pokrovsk. Nagbigay rin ang unit ng pandigma na iyon ng kinakailangang pahinga sa mga tao ng Dobropilya. Ibig sabihin, maaaring ito ang teritoryong nabawi na binanggit ni Syrskyi sa kanyang mga pahayag. Nag-ulat ang Kiev Post na mas marami ang sundalo ng Ukraine kumpara sa 1,200 Russian troops sa nabigong salyente, 6 na araw matapos ang kontra-atake. Sunod-sunod na binawi ng tropa ang mga baryong sinakop ng Russia gaya ng Mikhailivka, Pakivka at Volodymyrivka. Lahat ng 3 ay nasa kontrol ng Russia. 1 linggo bago mabawi ng mga kontra-atake ng Ukraine ang kontrol. Nagbahagi si David Aksan Dugasebasay at Saukasim Imsidgib Besak ng dagdag impormasyon ukol sa kontra-atake ng Ukraine. At nabanggit
na karamihan sa mga bagong unit ay binubuo ng mga sundalong dating kasali sa pananakop ng Kursk. Napanatili ng Ukraine ang 4-5 brigada ng tropa. Bawat isa ay may 2,000 reserbang sundalo. Nang pakawalan ang mga reserba sa Pokrovsk, nagbago ang sitwasyon. Ngayon, ilan sa kanila ay sumasali na sa labanan, sa huling linya ng trinsera at pinatibay na bayan, mga 5.6 na kilometro mula Pokrovsk at mahalagang supply. Isinulat ni Aksetset. Bunga nito, nawawalan ng momentum ang Russia sa kritikal na sandali sa Ukraine. Ayon kay Sersky, gumamit ang Russia ng desperadong taktika para salungatin ang mga pagkalugi. Noong Setyembre 5, in-interview ng The New Voice of Ukraine ang tagapagsalitang militar ng Ukraine na si Stanislav Bunyatov. Sa panahon ng interview na iyon, binanggit ng outlet ang isang kawili-wiling bagay na sinimulan ng gawin ng Russia ngayong alam na nitong nabigo ang kanilang summer offensive sa Pokrovsk. May insidente raw na pumasok ang mga sundalong Ruso na nakasibilyan sa Kupiansk para itaas ang watawat ng Russia. Siguro photo op lang iyon. Patay agad ang mga sundalo. Ipinapakita ng insidente na mas gusto ni Putin magsinungaling tungkol sa tagumpay ng Russia kaysa aminin ang totoo. Ipinaliwanag ni Bunyatov ang ginagawa ng Russia. Ano pa ang magagawa nila? Tanong niya. Tapos na ang Spring-Summer Offensive at nabigo ang mga Ruso na makamit kahit isang operasyonal na layunin. Ngayon, gamit ang hybrid warfare na inumpisahan ni General Gerasimov, sinusubukan nilang magpakita ng ilusyon ng tagumpay. Ang pagpapadala ng tao sa Kupiansk para magtaas ng watawat ay para gumawa ng parallel na realidad. Naging propaganda na lang ang dakilang summer offensive sa Pokrovsk. Habang sinusubukan ni Putin na itago ang katotohanan na sobrang pumalpak ang Russia, na mas marami pa itong nawalang teritoryo kaysa sa nakuha mula sa Ukraine. Ang mga nagwawagayway ng bandila sa mga bayan at lungsod ng Ukraine ay nagpapakitang nasakop na ng Russia ang mga lugar, kahit kabaligtaran ang totoo. Wala na bang pag-asa ang Russia na sakupin ang Pokrovsk? Siguradong hindi na ito masasakop bilang bahagi ng opensiba ni Putin ngayong tag-init dahil tapos na ang opensiba ngayong tag-init. Hindi tama sabihing sumuko na ang Russia sa Pokrovsk, kahit ginawa na ito ng Ukraine at mga kalapit na teritoryo bilang patibong ng kamatayan. Hindi pa iyon naging hadlang kay Putin noon at mukhang naghahanda ang Russia ng panibagong opensiba na layuning makamit ang tagumpay sa lungsod. Sabi ng militar ng Ukraine ayon sa Kiev Independent. Noong Setyembre, 6 iniulat ng outlet na ang mga tropang Ruso malapit sa Pokrovsk ay sumusubok na makakuha ng mga bagong posisyon habang pinalalawak ang mga gray zone, mga lugar na wala sa ganap na kontrol ng alinmang panig. Nagpadala ang Russia ng bihasang marine units sa Pokrovsk, kaya mas mapanganib na ngayon ang maliliit nilang unit sa pag-atake kaysa noong tag-init. Sinabi ni Sersky na patuloy ang malalaking pag-atake sa Ukraine sa paligid ng Pokrovsk at hindi pa ito humuhupa. Gayunpaman, inaasahan sana magiging isang mapagpasyang tagumpay ang tag-init. Huwag kalimutan ang mga komento ni Putin kung saan umasta ang leader ng Russia na parang ang kalaban niya ay halos matalo na at madaling pabagsakin. Pinatunayan ng tag-init na hindi iyon ang nangyari. Kahit naghahanda ang Russia sa bagong hakbang, mukhang handa ang Ukraine na humarap dito. Sa huli, Dobropilya ang maaring magdesisyon sa Pokrovsk. Ayon kay Serhiy Zugrets, Chief Executive Officer ng Defense Express, sa Espresso Television noong Setyembre 5, kamakailan, inilipat ng Russia ang ilang unit militar gaya ng 3th Wata Brigada ng Naval Infantry at Air Assault Troops. Inilipat ang mga tropa mula silangan para depensahan ang silangang sektor malapit sa Dobropilya. Mula kanluran, nagkokontra-atake ang ating tropa habang naglilipat ng puwersa at humahawak ng sektor ang mga mananakop mula silangan. Kung masakop ng Russia ang Dobropilya, na tila mas malapit na nilang magawa bago nagsimula ang Ukraine sa kanilang mga kontra-atake, magiging vulnerable ang Pokrovsk sa mga pag-atake mula sa hilaga. Pwede ring istorbohin ng Russia ang mga operasyon sa lohistika. Bukod sa pagpigil sa Ukraine na sumulong sa Druskivka, mas marami ring tauhan ang Russia. Binanggit ni Zagrets na kailangang ipagpatuloy ng Ukraine ang kanilang mga kontra-atake habang binabantayan din ang depensa ng Dobropilya para hindi makalusot ang Russia sa Pokrovsk sa likurang daan. Tiyak na ipagtatanggol ng Ukraine ang Pokrovsk anuman ang mangyari. Ang pagsuko nito o ng anumang teritoryo sa Russia bilang bahagi ng isang kasunduang pangkapayapaan ay hindi isang opsyon. Gaya ng malinaw na sinabi ni Zelensky
noong isang panayam noong Setyembre 3 sa French outlet na Le Point. Nang tanungin tungkol sa mungkahing ibibigay ng Ukraine kay Putin ang Donetsk Oblast, kabilang ang Pokrovsk, nagbigay si Zelensky ng mahalagang mensahe. Sa mga nasa Europa na ginagawang issue ng teritoryo ang sitwasyon, tandaan ninyo, hindi lang lupa ang pinag-uusapan dito, tahanan ito ng mga tao. Nandiyan ang mga libingan ng magulang, lolo't lola, ninuno, pati ama, anak, mga paaralan at bata. Ang lupang ito ay kilala sa kasaysayan ng Ukranya. Dito kinunan ang pelikula at isinulat ang mga tula. Sinubukan ng mga Ruso burahin at baguhin ang ating pagkakakilanlan, kaya lumalaban tayo para mapanatili ito. Iyon ang mahalaga. Nakikipaglaban ang Ukranya para sa soberanya laban kay Putin. Maaaring bumagsak ang Pokrovsk sa huli, ngunit kung mangyayari man iyon, ito ay dahil isinakripisyo ng Russia ang mas marami pang 10, kung hindi man daan-daang libong sundalo upang makuha ang lungsod. Ipagtatanggol ng Ukranya hanggang sa huling sandali ang Pokrovsk. Pinapatay ng mga Ukranyano ang libu-libong Ruso. Kapag nawala ang lungsod, aatras ang Ukranya at magpapalakas sa ibang lugar. Iyan ang dapat ikabahala ni Putin. Noong tag-init, ginawang patibong ng Ukranya ang Pokrovsk na sumira sa ambisyon ng Rusya para sa lungsod. Anong pipigil sa Ukranya na gawin din ito sa iba kung magtagumpay ang Rusya? Kung susubukan ng Rusya pumasok o lampasan ang Pokrovsk, gagawin nila ito. Dahil kaunti na lang ang tangke, isipin na lang natin na may natitira pa sila para sa susunod. Malakas ang dahilan kung bakit di na nagagamit ng Rusya ang mga tangke. At lahat ito ay dahil sa isang sandata na ginamit ng Ukraine saan man sa labanan, kabilang na sa Pokrovsk. Alamin pa ang iba sa aming video at huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa karagdagang balita tungkol sa mga susunod na hakbang ng Ukraine at Rusya sa labanan para sa Pokrovsk. At maraming salamat gaya ng dati sa panonood.